station, Radyo Natin. 98.5 Radyo Natin FM Kalibo. May namiguan nga kailapit ninyong istasyon. Your friendly neighborhood station, Radyo Natin. Matino, mahusay at maaasahan. Yan ang DILG Aklan. Makabuluhang talakayan, impormasyong dapat ninyong malaman. Mga katribo, ito ang radyo natin, Kalibo 98.5 FM. Talabuan it kaalam. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 2 ng Oktubre, taong 2024. Ako si Katribong Saina Marie A. Franco. At ako naman si Katribong Friends Joshua Sila Chica. Kami ang inyong lingkod sa radyo natin Kalibo 98.5 FM. Tagabuan it kaayam. DILG Aklan, paagi sa Aklan Provincial Local Governance Resource Center o APLGRC, ag sa Bulig it Local Government Unit it Kalibo, hay naglunsar it programa Tagabuan it Kaagam. Tagabuan it kaagam, ro konsepto itrayang programa hay nagaangot sa monthly activity at DILG Aklan, which is the knowledge sharing. Kung dati ro kaagam nga ginashare namon, hay sa sugod gamang it among organisasyon, makaron, ginpagawig naton ro aton nga pakikipag-angot, paagi sa pag-ugyon it opisyales it mga gobyernong lokal, halin sa provincial, municipal, ag barangay level, ag do komunidad. Rayang programa hay magadaga it talakayan. Unang-una, para matauan it kahayagan, ag ipasayod ro mga programa, proyekto, ag aktibidades it DILG Aklan. Kasunod kara, hayro diskusyon na hanungod sa katarungang pambarangay para tauan it impormasyon, ag kaalaman ro atong mga tagpagamati na hanungod sa barangay justice system, ag kung ano ro proseso sa paghusay itlupong tagapamayapa sa barangay. May dayad nga hapon, Katibong Josh, ag sa atong mga tagpagamati, ag tumaganaw sa atong Facebook Live sa daya nga programa. May dayad man nga hapon, Katribong Saina, ag sa aton nga mga partner agencies, local government units, civil society organizations, stakeholders, ag pumuyo nga nagapamati. Una sa tanan, kapasagamat gid kita sa aton nga Banwang Kalibo nga ginadumagahan it aton nga mahugod nga Municipal Mayor Honorable Juris B. Sucro sa pagtao katon it kahigayunan nga makapaabot kita para paagi sa rayang radio program nga nahanungod sa mga programa, proyekto ag aktibidades at DILG. Sa dugang nga kahisayuran, kita hay live via Facebook page sa aton nga DILG Aklan, ag Facebook account nga DILG Aklan Province, ag live man kita no sa aton nga radyo natin Kalibo Facebook page, ag pwede ka mo ka-comment or tamyaw para sa aton nga shoutout hinduna. Ruraya nga programa ay nag-imbitar it mga matitino, mahuhusay at maasahang DILG Aklan personnel nga maging resource person para talakayon ag mapaabot sa mga pumuhuyo
kung ano ro mga programa it DILG, ag paano raya i-implementar it aton nga mga local government units o LGU. Kita abe sa DILG Aklan hay may kanya-kanyang expertise sa mga programa, proyekto ag aktibidades nga gina-implementar ag gina-share man naton da sa atong kaibahan mapa DILG or LGUs. Raya aton nahambang nga knowledge sharing kaya nga ni may aton nga tema No One is Left Behind. Dahil kita iya sa DILG ay gustong alalayan, buligan ag pabaskog ro atong mga LGUs para raya man hay makabulig sa aton nga mga pumuyo. Sa atong ikapito nga episode makarong bugan it Oktubre, talakayon naton kung ano do Local Government Code Month celebration. Ag para raya hay mas maintindihan naton no kung ano ra yung selebrasyon, i-welcome naton dumatino, mahusay at maasahang DILG personnel. Imaura hay kaibahan namon sa provincial office under imaw sa LGMES or the Local Government Monitoring and Evaluation Section. Please welcome LGOO2 Rachel May P. Ilitong. Hello, good morning. Mayat nga agahon, no? Katribong Saina, ag katribong Josh. May dayan man nga true adlaw, katribong Rachel, kamusta ka? Ayos man, no? Thankful gid nga na imbitahan ako sa radio program DILG Aklan para i-explain, no? Doaton niya mga pag-aabuton niya mga lain-lain nga event sa DILG Aklan this October. Sige no, so atong pag-aumpisahan rupag talakay sa aton nga Local Government Code Month celebration. Katribong Rachel, pwede ni mo kamon ma-explain o pati man sa aton nga taga-pagamati kung ano the Local Government Code aghaman daya hay gina-celebrar nato no every October ag haman importante nga gina-celebrar daya nga Local Government Code. Sige, katribong Josh, no? The Local Government Code of 1991 ay isa lang ka layira imaw or Republic Act 7160, also known, kung siin do sistema kapangyarihan it mga local governments hay nakasalaysay. Kaibahan karado basta ginhambang naton nga local government, no? Kaibahan karon si provincial, si city, municipal, hasta sa mga kabarangayan naton iya sa Pilipinas, no? So dahil sa Presidential Proclamation 63 series of 1992 through month it October hay ging raya, no? Ging deklarar nga every year imaw hay maging local government month. Do ikaywa nga semana it October, may ana gid actually ra imaw nga semana, no? Do yun do ikaywa which is the local government week. Sa ana gid kara nga exact date it October 10 every year hay do yun do atong ginatawag nga local government day. So, dahil raya sa enactment it Local Government Code ko 1991, no? So, dayang dag-on hay ika-anuan imawra 33rd anniversary it Local Government Code naton umpisa nga napermahan imaw ko 1991. So, salamat gid, katribong Rachel. Sa pagpadayon, ano-ano ro ato mga ginapreparahan o mga naka-line up nga mga aktibidades it probinsya it Aklan sa pag-celebrar it dayang Local Government Code Month? Katribong Saina, may aton kara, no, nga iya sa Aklan in partnership with the provincial government hag SK Federation man, no, bilang sandaro sa youth sector nato, no, ag DILG Aklan paagi sa aton nga Aklan Provincial Governance Resource Center or si LGRC it DILG Aklan. May mga activities kita nga pagahiwaton. May aton nga exhibit of LGU best practices. May aton man nga ginatawag nga balanghayan ag may local governance quiz. Sige no, so abo gid aton gali man nga activities no dayang Oktubre para sa Local Government Code Month celebration. So siguro mention nimo no do exhibit. So ano do exhibit nga ra nga ipagakan
naton. Katribong Josh, ginatawag naton nga exhibit of local government unit or LGU best practices. Iya karahay may aton nga sa aton nga exhibit aton nga ka 17 nga municipalities ag syempre kaibahan man provincial government no it Aklan hay sandara hay maga-showcase it andang mga manami ag successful nga pag-implement it mga programa, proyekto o activities sa andang nga lokal. So raya hay pagahiwaton sa lobby it atong provincial capitol building may aton pang ribbon cutting kara actually sa October 8 no to jumpstart the exhibit kung diin mag-aabot ang regional director it DILG no ag syempre kaibahan man karon provincial governor naton no nga hiwat it ribbon cutting. So malapit lang gali do ato nga nang conduct nga LGU exhibit of best practices. So ano atong gina-expect nga makita it atong mga pumuyo sa rayang exhibit? Bali katribong say na do mga LGUs hay sa exhibit nga rano magabutang sandara it andang mga ginatawag nga best practices. Kung diin may andang nga posters nga iga-display sa provincial capitol ag open raya nga for public viewing no after it ribbon cutting sa October 8 for a month. It will run for a month. So makita rayon naton no do iba-iba kara nga mga manami nga ging obra it mga kabanangwahan para makaabot do andang serbisyo sa andang Kasimanwa no. Sige no, so amon gid mga pag-aadtunan it atong mga pumuyo or exhibit nga kay makita gid nila ang mga best practices it aton nga mga LGU. Sige, so may sambilog pagid kita nga activity no gi-mention mo kaina do Baganghayan. So ano kaya nga ra do Baganghayan? Sige. Katibong Josh, si Baganghayan no sa bilog man imawra sa mga activities naton actually series imawra no so rayahay isang ka youth discourse no nga related gihapon sa local governance na may aton yon naging kandak kara nga preliminary activities no kung siin do mga atong mga participants so mga ga-intra kara hay nag-undergo it preliminary nga match no kasi isa imawra nga ka debate youth discourse no ku September 26 ag may semifinal round hinaga no October 3 online ginhiwat man do prelim it online ku September 26. So pila atong mga participants sa dayang Baganghayang Youth Discourse on Local Governance? Okay. Katibong say na may aton karang participants sa lain-lain nga mga eskwelahan no sa Aklan. So nagpang-imbita kita kanda kay bahan yun karado college ag high schools. So the mga schools nga nag participar kara hay Aklan State University, Northwestern Visayan Colleges, kibahan yun karado college ag high school department it NVC no. Si Aklan Catholic College or ACC kibahan man andang college ag high school department. Infant Jesus School si Garcia College of Technology. So gusto ko lang man gali i-take the opportunity no to congratulate ang mga winners sa paghiwat at preliminary round ko September 26 raya giniwat nga ni online. So the teams it Aklan State University, Northwestern Visayan Colleges, School Department, Gru Infant Jesus School, sandarahay aton nga mga hirang nga mga winners no or mga nagdaog during the prelim round. So kay bahanan dakara nga nagasugod sa semifinals hinaga ro Aklan Catholic College nga college department. So congratulations sa aton nga tong mga winners for the preliminary round sa Baganghayan. So watch out po hinaga hambay ni Katribong Rachel. Online po, FB live po doon, DILG Aklan nga Facebook account. Do aton nga semifinal rounds, aton nga Baganghayan Youth Discourse on Local Governance. So show inyong suporta sa inyong mga ka-schoolmates or mga kakilala ninyo nga mag-participar sa dayang Baganghayan. Sige no, so di ba may aton nga
preliminary nga elimination, may aton nga semifinals. So syempre dapat may finals. So hinuno ihiwaton ang aton final sa Baganghayan. Alright, so after karano hinaga it aton nga semifinals ay may mga daog no nga maging qualifier for the final round on October 8 no sa NVC Gym. So siin may apat nga ka teams sandara nga match halin sa magadaog hinaga, no? So, ito yung dayon, i-announce of course naton ro champion, second placer ag third placer, kay bahan man karado special award naton for the best speaker, no? So, speaking of best speakers, no, siguro hay manami man nga iga-mention nakon do mga kumbaga debate experts sa mga schools or mga participants naton. So from Aklan State University kay bahan kararo mga speakers nga sanday Gay Felsar Layson, Jaben Mationg, Ronel Manuel ag andang researchers man no sa NVC High School Department. Iya kara si Maria Irisbel Junian Renato, Florence Paruhinog, Matthew Treten Bandoles ag anda nga researchers. Tapos sa Infant Jesus School kay bahan kara sanday William Randolph Kamua, Casey Kiali T Ambubuyog, April Joy G Ellie ag of course anda nga mga researchers. Sa ACC College Department man kaibahan ro mga speakers nanda nga sanday Hannah Glenn San Pedro, Fred J. Reposar, John David Arquisola, ag anda nga researchers. No? So, sa bulig it, provincial government it Aklan, rayang atong mga winners, ay may mga cash prizes man. No? Kaibahan it anda nga mga plaque nga mabaton as winners of Baganghayan Youth Discourse in Local Governance. So, bali gali, may atong pagabuton nga final round nga face-to-face Face-to-face sa, kaya katibong sa inyo. Sa NVC Gymnasium sa October 8 hapon. So, pwede po agturo aton nga mga schoolmates nga naida mag-cheer sa aton nga mga contestants. So, na-mention pag inimong katribong Rachel nga may another activity do local governance quiz or LG quiz. So, saan o naton pagahiwaton daya? Sige. So, sa local governance quiz, no, daya hay matabo man gyapon pagkatapos mismo it aton nga local youth discourse on local governance. So, participants naton sa LG quiz nga ra sa makarang dag-on actually hay may aton yun nga daywang ka-categories. Nagaling kita sa may isang ka-category lang last year kung siin do atong mga participants hay from schools no in Aklan. Makara may aton yun nga LGU category no kung siin do participants it mga team hay nagalin sa mga kainyain nga mga banwa sa Aklan. Sandara hay either municipal officials or employees. Sige no, so may ara kita daywa nga category no sa LG officials and sa schools. So sa LG officials no pila aton nga or sino-sino karaw nga intra? Okay, so katibong Josh, may aton kara nga ging naton sanda no? Ging by team one sanda kara. So from team 1 nga naga-intra hay inakaron si Calibo, New Washington, Batan ag Altavas. So from the team 1 nga LGUs do mga nag-respond sa call no it DILG Aklan. Ibahan kara si Sir Iones D. Demogina, Eric J. Dimo ag si Brent Azer M. Gonzalez para sa team 1. Sa team 2 iya kara mga local LGU officials and employees nga halin sa Libakaw, Banga, Madalag ag Balete, agruanda kara nga mga contestants ay Sanday Maria Angelica Z. Zabala, Julia Shane F. Resho, ag si John Lester D. Relo, no? So, sa Team 3 pagid, di karahay ang LGUs it naman siya, Lezo, Malinaw, Tangalan ag Makato.
So, kaibahan kara si Angelica J. Ilidan, Elijah James Insauriga, ag si Iser Neil A. Suga. Ag sa team foreman, hay kaibahan kara, do municipalities, it ibahay, Nabas, Malay, ag Borwanga. Anda kara nga contestant, say Sanday Jeremiah T. Tumbukan, Christine Hope Pagsugiron, ag si Ninya Janessa Kalumpag. So maabot agali kita nga mga participating team sa atong LGU category. So ginakangay po namon nga pwede gid kamo mag tan-aw sa October 8 it daya nga LG Code Month celebration kaibahan dayang LG quiz. So na-mention pag hindi mo katribong Rachel nga aside sa LGU category hay may aton nga school category for college students. So sino man ro mga gaintra kara ag siin sanda maghagaling nga mga eskwelahan. Oo, no? So, sa category 8 students naton, ginlimit namon raya sa college kasi dahil sandarayon kararo aton nga contestants sa regional level gasaka abi sandaray. So, do mga nag-register yun nga school so far hay aton Ruaklan Catholic College kung siin anda nga mga contestants say sanday Shane Lou M. Sumanting, Angelo Dante G. Cabanos, ag si Fred J. Dreposar, kaibahan. Ruandang coach nga si Miss Christina B. Hutek, no? Tapos, sa Aklan State University, may andang contestants nga Sanday Elizabeth F. De La Cruz, Lloyd F. Matias, ag si Shanton Christoph Y. Ginoy, ag kibahan ruandang coach nga si Dr. Francie J. De Mateo. Okay. Sa STI College, Kalibo, kaibahan Sanday Rina Waling, Annalyn Veric, Izia Bello, ag andang coach nga si Leslie John Nagamos. May una pagid nga entryman no, maliban sa Balanghayan do Northwestern Visayan Colleges or NVC, iyakara si Grover Steven Trans Masula, si Luis Joseph Candari, ag si Althea Nobleza, kaibahan anang coach nga si Lloyd T. Francisco. Tapos, si Garcia College of Technology, may entryman, anda kara contestant sa Sanday Richelyn A. Flaviano, si John Mark Guevara, ag si Jose Jun Legria, andang coach hay si Calvin Lay Dalida. Oh, so, abo man gilido atong mga participating nga mga colleges iya sa probinsya it Aklan nga maga-intra sa daya nga local governance or LG quiz. So aton sandang suportahan by the way may aton man katong Facebook live sa October 8 so sa mga busy basi may klase sanda pwede ka mo mag-standby sa aton ag magtan-aw sa Facebook live it DILG Aklan nga FB account sa October 8. Siyempre, no? So congratulations yagi sa aton nga mga estudyante dahil nag-take sanda itayang call nga mag-intra sa aton nga local governance quiz, no? So, siguro, iba kara, review, So, katribong Rachel, ano ro coverage nato, no, sa quiz nga paagabuton? Local governance quiz. Oo. Katribong Josh, may aton kara nga ging provide kanda actually nga reviewer para man nga may idea na it coverage. So, atong questions actually are based sa provisions it local government code, no? Of course, since sa DILG, kaibahan man do major programs ng man nga gina-implement, no? It DILG. So, maabugali do dapat nga i-review it atong mga contestants halin sa atong mga colleges, agmaw man halin sa aton nga LGUs para sa pagabuton nga local governance quiz. So, kay Tribong Rachel, may imo ba lang iga-share nga tips sa aton nga mga contestant sa dayang LG quiz? Sige, katribong say na hamba mo nga nino maabo-abo roanda kara nga gina-review. However, para man no nga hindi man sa mabudayan gid hamba ko nga ni kaina nag-provide kita it reviewer kanda kara no. Atong mga contestants to be fair man kanda no ginlimit namon do questions sa raya nga mga reviewers. So naintindihan gid namon
sa DILG naton, sa DILG Aklan, nga very wide do coverage it aton nga quiz B. However, we believe nga huwag gid it makaperde sa mga nagabasa, no? Amon yang ma-advise kara sa atong mga students, sa atong mga contestants at LGU, hay read and read. Because the knowledge nga mabuonan da about local governance ay lamang gid kaysa sa maski ano pa, no, nga award or cash prize. So sa among contestants, see you on October 8 at 1 p.m. Rona. Mark the date and time sa NBC Gym, and of course best of luck, no, and God bless. Sige, so abo gid no nga salamat sa aton guest sa rayong adlaw. Ag sayran nyo naton makaron no kung ham-an gina-celebrar do local government code. Ag syempre excited man kita no sa mga paagabuton nga aktibidades, especially sa aton nga mga ang exhibit sa aton nga LGU best practices. May aton man nga baranghayan do finals sa October 8, and also may aton man nga local governance quiz nga para sa mga LGU officials naton ag sa aton nga students. So again, abo gid salamat no sa aton nga resource person sa rayong adlaw, LGO2 Rachel Mipi Ilitio. Abugid salamat Katribong Rachel. Katribong Josh, Katribong Saina sa pag-imbitar. Pwede ka kapong bago kita magpadayon sa aton nga sunod nga segment, aton anay tamyawon do mga nag-comment sa aton nga FB Live via DILG Aklan Facebook account ag sa Radyo Natin Kalibo Facebook account. So nagpa-shout out si Ma'am Lenny De La Luna anang hambal. Hello po. Shout out to DILG Kalibo, kay MLGOO Ava Miriam Seraspe, kay Liza ng Fatima, ag kay Uncle Brian. So, good afternoon po kinyo ina sa DILG Kalibo. Ag salamat kid sa pagpamati sa kada episode it aton nga tagabuan it kaalam. Nag-comment man do atong kaibahan sa Borwanga, si Ma'am Telma Prado Elesyong. So, the best ka anang ging comment iya nga GIF. So, wow na wow pagid anang hamba ni Ma'am Telma Prado Elesyong. So, pamati mo rahalin sa Borwanga. Hello ma'am, salamat gid sa pagpamati Ma'am Telma. Nag-comment man do aton nga gwapahon, nagmahugod nga MLGO 8 DILG Kalibo, Ma'am Ava Miriam Seraspi. Padayon do anang hambay. Salamat gid Ma'am Ava. Nag-comment man do aton nga DILG Program Manager, Ma'am Valerie Briones. Hello, Ma'am Wawot, kinya ina sa DILG Aklan Provincial Office. Ag may gustong magtamyaw, it belated birthday greetings. Nag-comment si Sir Vincent Villolente, hambay nana, belated happy birthday kay Ian G. So, happy birthday, Sir Ian G. Ag ginatamyaw manamon sa amon nga mahugod nga MLGOO sa DILG Leso. Happy and blessed birthday, Ma'am Emmy Kawaling. Baka naman magpadaya kat pamahaw. Happy birthday, Ma'am Emmy. God bless you. Tapos nag-comment pagid si Ma'am Ava, the best ko no, do atong mga makaron nga guest nga si Rachel May. Ag may pahabol pagid nga birthday greetings para kay Ian Guarino. Hamba ni Christian Guarjalao, happy birthday Uncle Ian Guarino. Happy birthday nong Ian. Keep coming po do aton nga mga comments sa aton nga FB Live. Agud ma shout out namon kamo.
sa aton nga after it aton nga KP series segment. Katribong Diyos, basi may gusto ka mang tamyawon? Siyempre, tamyawon man nato no aton nga mga kaibahan sa aton nga DILG Aklan, especially aton nga Provincial Director Dino A. Ponsaran, aton nga Cluster Head si Ma'am Susan Balsamo ag atong Program Manager Valerie S. Briones, ag siyempre aton nga mga kaibahan pagit no si Sir Steven, si Sir Vincent, si Engineer Eliasar, si Ma'am Lilcy, Ma'am Hazel, atong birthday boy nung Ian. We have also Ivan, Ain, ng Lenny, nung Eric, nung Tawe, nung Mark, Leanne. So ginatamyaw man namon do at mga kaibahan sa DILG Regional Office 6 nga ginapangunahan it among Regional Director RD Juan Jovian Ingeniero, kaibahan do among Division Chief nga si Ma'am Maricel Bichayda, Assistant Division Chief Maricel Belo Zamora, OIC Division Chief Anthony Ian J. Andalesa, and Assistant Division Chief Medel Espinosa. Ginatamyaw man namon do amon nga Finance and Administrative Division or FAD Chief Ma'am Eleanor Antiquera. May adayan nga truadlaw kinyo dira sa DILG Region 6. So ginatamyaw pag ginamon among makaibahan ito nga mga personnel at DILG Region 6. Good afternoon kinyo tanan. Agsalamat gid sa pagpamati sa dayang radio program. Ginatamyaw man gyapon namon no aton nga mga mahugod ag masaligan nga mga Municipal Local Government Operations Officer sa Altabas si Ma'am Jenja, aton nga sa Balete si Ma'am Noela, sa Banga si Ma'am Maria Jonalyn, sa Batan si Sir Aniano Reyes, sa Buruanga si Ma'am Leda, sa Ibahay si Ma'am Katrina, sa Kalibo si Ma'am Ava, sa Lezo si Ma'am Emmy, aton nga sa Libakaw si Ma'am Deb, Madalag si Sir Erwin, sa Makato si Ma'am Juvie, sa Malay si Sir Mark, sa Malinaw si Ma'am Rasifin, sa Naba si Sir Ven, sa New Wash aton nga Garajate nga aton man nga Cluster Head si Ma'am Susan, ag sa aton Numancia si Sir Romel, ag syempre sa tangalan naton si Sir Ronald Drogan Jr. So good afternoon gikinyo tanan sa atong mga hugod nga mga MLGOOs. Ginatamyaw man namon do aton nga mga local officials. Pero dahil limitado do atong nga oras, kada episode hay daywa ka LGU o municipality ro among tamyawon, agin pili raya randomly. So sa makaron, i-greet naton do atong mga elected local officials from the municipality of Lezo. Siyempre, from Municipality of Lezo, si Mayor Mary Lynette R. Fernandez, aton nga Vice Mayor Honorable George R. Villarubia, aton nga mga Sangguniang Bayan members, si Mikia F. Icasas, Honorable Peter Cyril F. Besana, Honorable Gwen Zeus Lawrence R. de la Cruz, Honorable Rafael M. Silverio, Honorable Romy R. Abelio, Honorable Ulysses R. Irabon, Honorable Ermida L. Morales, and Honorable Rodolfo M. Taran, and also our Liga President sa Lezo, Honorable Albani D. Nepomuceno, and our SK Federation President of Lezo, Honorable Glenn Paulo R. Reyes. Ginatamyaw man namon do aton nga mga elected local officials halin sa Municipality of Nabas nga ginapangunahan ni Mayor Maria Feti Lasaleta, kaibahan doan ng Vice Mayor, Honorable James V. Solanoy, ag doanda nga mga Sangguniang Bayan members nga sanday, Honorable Ciceron Maiton C. Palanog, Honorable Celon T. De La Torre, Honorable Stephen Z. Bolivar, Honorable Jovelyn S. De La Torre, Honorable Mark P. Saldivar, Honorable Wilfredo S. Cesar, Honorable Godofredo B. Sadiasa, Honorable Joselito E. Santiago, agroanda nga Liga President, Honorable Marivic A. Baligwat, agdoandang SK Municipal Federation President, Gian Ferhil G. Sumbilon. So may ayan nga adlaw ina sa Municipality of Nabas. May nag-comment pagid sa aton nga Facebook Live, may mga pa-shout out. So, hamba ni Ma'am Valerie Briones, belated happy birthday kay nung Erwin Rutil, aton nga MLGOO sa DILG Madalag. So, belated happy birthday, Sir Erwin.
So, pwede pa po kamo ka-comment sa aton nga Facebook Live kung may gusto kamong i-shoutout or i-greet. So, stay tuned po for the second part of this program nga ginatawag naton nga Katarungang Pambarangay or KP Serye. Isang matino, husay at maaasahang araw sa ating lahat. Sa oras na ito, tatalakayin natin ang conciliation proceedings sa episode 6 ng KP Serye. Kung matatandaan natin sa episode 5 ng KP Serye, natalakay natin ang mediation proceedings na kung saan si punong barangay ang pumapagitna sa dalawang partido at ang prosesong ito ay tumatagal ng 15 araw. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang pangkat tagapagkasundo at ang conciliation process. Katribong Josh, paano kung nagawa na lahat ng makakaya sa pamamagitan ng mediation process, pero hindi pa rin nagkaroon ng mapayapang pag-aayos o amicable settlement ang magkabilang partido? Maari na ba nilang isampa sa hukuman ang kaso? Katribong Saina, kung sakaling hindi makapag-ayos ang dalawang partido sa proseso ng mediation, hindi ito pwedeng kaagad na isampa sa hukuman. Bagamat kinakailangan pa munang dumaan ng mga partido sa proseso ng pagkakasunduan or conciliation. Katribong Saina, ano ba ang proseso ng pagkakasunduan or conciliation? Sa proseso ng pagkakasunduan, bilang punong barangay, bubuo ng pangkat ng tagapagkasundo sa loob ng 15 araw mula sa huling araw ng proseso ng pamamagitan or mediation. Katribong Josh, ano naman ang pinagkaiba ng mediation at conciliation? Katribong Saina, pareho lamang ang pamamaraan ng pamamagitan at kasunduan, maliban lamang na ang mediation ay ginagawa ng punong barangay, ang conciliation ay pinamumunuan ng pangkat tagapagkasundo. Sino ang maaaring kasapi ng pangkat, Katribong Saina? Manggagaling sa lupon ang tatlong kasapi nito at sila'y pipiliin na magkabilang panig, ang nagrireklamo at ang inireklamo. Pero kapag hindi sumang-ayon ang magkabilang panig sa kasapian ng pangkat, ang lupon chair ay siyang hihirang ng tatlong kasapi sa pamamagitan ng raffle draw or pagbubunot ng kanilang pangalan ng lahat ng kasapi ng lupon. Matapos mapili ang kasapi ng pangkat o pangkat members, ano ang kanilang dapat gawin, Katribong Josh? Mula sa kanila ay maghahalal sila ng isang tagapangulo at isang kalihim. Ibibigay o ipapasa ng kalihim ng lupon ang lahat ng detalye ng kaso sa kalihim ng pangkat upang mapag-aralan ng pangkat. Tulad ng kasapian ng lupon, maaari din bang tanggalin ang hindi karapat-dapat na kasapi ng pangkat, Katribong Saina? Katribong Josh, ang relasyon, kakampi, interes at iba pang katulad na kadahilanan na matutuklasan matapos mabuo ang kat ay maaring maging dahilan upang matanggalan ng karapatan ang kasapi ng pangkat.
pagpapasyahan ng pangkat ang usapin sa pamagitan ng boto ng nakararami. Ang kapasyahan nito ay sa usapin ay panghuli na. Kung sakaling mabakante ang isang miyembro ng pangkat, paano ito pupunan, Katribong Josh? Kapag nagpasya ang pangkat na alisin ang sinumang kasapi nito, dapat magkasundo ang bawat panig sa pipiliing kapalit. Kapag hindi sila nagkasundo, pupunuan ng lupon chairman ang bakante sa pamamagitan ng palabunutan. Sa pagkakaroon ng bakante sa ibang kadahilanan, pupunuan ng punong barangay o tagapangulo ng lupon ang bakante sa katulad sa pamamaraan kung sakaling hindi magkasundo ang bawat panig sa magiging kapalit. Katribong Saina, ano ang mga pangunahing layunin at paano gagawin ng pangkat ang mga tungkulin nito? Magpupulong ang pangkat upang dinggin ang bawat panig. Maghahanap ng mga posibilidad para sa amicable settlement sa loob ng 15 araw na maaaring umabot sa panibagong 15 araw sa isang mahalaga o karapat-dapat na kaso. Paano kung hindi makaharap ang sinumang panig ng pangkat? Katribong Josh. Kung hindi makaharap ang sinumang panig ng pangkat, magtatakda ng petsa ang tagapangulo ng pangkat para sa mga partido upang humarap at paliwanag ang mga dahilan ng hindi nila pagharap sa pagdinig. Ngayon, alam na natin kung ano ang proseso ng conciliation sa katarungang pambarangay. Sa susunod na episode, alamin natin ang kondisyon kapag hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng hindi pagharap ng pangkat. Abangan ang episode 6 ng DILG Aklan KP Serye. Sa tagabuan it kaagam, handom namon nga mapalap na agro kaagaman, ag makatao it mapinuslanon nga talakayan sa pagtuman it pananaw it pag-umwad, paagi sa tampad ang masaligan nga pagdumara it gobyernong lokal. Sa pagtapos it aton nga episode sa Rayang Adlaw, gapasalamat kami sa tanan ng mga nagpagamati ag tumaganaw sa atong live streaming via Radyo Natin Kalibo ag DILG Aklan Facebook accounts. Kami sa DILG Aklan ay magapadayon sa pagserbisyo pagpatikasog para sa gobyerno nga masaligan ag makatawo. Sa uman, abugid nga salamat sa inyong bulig ag suporta. Matino. Abangan sa October 16, 2024, ang ikawalong episode itagabuan it kaagam, halin sa DILG Aklan, may ayad nga hapon katon tanan. .5 Radyo Natin FM Kalibo, may namiguhon nga kailapit ninyong istasyon. Your friendly neighborhood station.